Babala, alam nyo ba na ang unang bahagi ng katawan na humihina habang tumatanda ay hindi ang puso, hindi ang mata, hindi ang memorya, kundi ang inyong MG20? Kung napapansin ninyong pabigat ng pabigat ang hagdan, hindi po kayo nag-iisa. At kung minsan pakiramdam ninyo ay para bang hindi na ako tulad dati, may dahilan at may pag-asa pa. Mahal kong mga lolo at lola, mga ina at ama, mula edad 40 hanggang 90 pataas, kung pamilyar sa inyo ang pakiramdam na bumabagal ang pag-akyat ng hagdan, nahihirapang tumayo mula sa paborito ninyong silya o mabilis mapagod habang nagluluto o papunta sa simbahan, hindi ito kahinaan ng loob. Ito ay senyales na ang inyong mga binti ang humihingi ng tulong. At tandaan, libu-libong senior sa Pilipinas ang nakakaranas nito. Hindi kayo nag-iisa. At hindi pa huli ang lahat. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong araw, may isang bagay tungkol sa inyong mga binti na maaaring magbago ng buong buhay ninyo kung mananatili kayo hanggang dulo. Kaya please, bago natin simulan, mag-subscribe po kayo bilang tanda ng pagmamahal sa inyong kalusugan. Simulan na natin, mahal na lolo at lola. Ngayon pag-usapan natin kung bakit unti-unting humihina ang ating mga binti habang tumatanda kahit wala namang iniindang sakit. Una, habang umaabot tayo sa edad 50 pataas, bumababa ang natural na produksyon ng growth hormone ng katawan. Ang hormone na ito ang taga-ayos, tagapagpanibago, at tagapagtibay ng ating mga kalamnan. Kapag kulang ito, mas mabagal gumaling ang kalamnan at mas mabilis silang manghina, lalo na sa binti na araw-araw nating ginagamit. Ikalawa, kahit kumakain kayo ng parehong kanin, ulam, gulay tulad ng dati, hindi na ganun kaepektibo ang pagsipsip ng nutrisyon ng katawan. Ibig sabihin, kahit may pagkain, hindi sapat ang napupunta sa kalamnan para manatiling malakas. At ikatlo, kulang sa vitamin D na napakakaraniwan sa mga senior sa Pilipinas. Hindi lang ito para sa buto, kundi para din sa lakas at balanse ng binti. Kapag mababa ang vitamin D, mas madaling manginig ang hakbang, mas hindi matatag ang tindig, at tumataas ang panganib na madulas. Kaya, mahal kong tagapakinig, may dahilan, may sagot, at may pag-asa. Mahal kong mga lolo't lola, ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na tahimik, ngunit napakalakas ang epekto sa ating pagtanda. Ito ay tinatawag na sarcopenia, ang unti-unting pagnipis at paghina ng ating mga kalamnan habang tumatanda. At hayaan ninyong sabihin ko ito ng malinaw, hindi ibig sabihin na tumatanda ka ay dapat maging mahina ka. Hindi iyon totoo, hindi iyon kapalaran, at hindi iyon katapusan. Ang problema lang ay tahimik ang sarcopenia. Hindi ito masakit sa simula, pero unti-unting pinapahirapan tayong umakyat sa hagdan, tumayo mula sa upuan, at maglakad ng matagal. Kapag humina ang mga binti, tumataas ang tsansang madulas o matumba, kahit sa banyo o sa kusina. At dito nagsisimula ang pinakadelikadong siklo. Mahinang binti, madulas, natatakot gumalaw, mas kaunting lakad, mas mabilis ang pagkawala ng kalamnan. Kung minsan, isang beses lang na matumba ay nagdudulot ng buwan-buwan o taon-taong takot. Ayaw nang umakyat sa hagdan, ayaw nang lumabas, ayaw nang maglakad ng mag-isa. Ito ay lalo pang mapanganib para sa mga senior na nakatira mag-isa o may arthritis, rheuma, sakit sa tuhod o balakang. Kahit maliit na pagkadulas ay maaaring magdulot ng bali. At kapag nabalian sa edad na ito, mas mabagal ang paggaling at mas bumababa ang kumpiyansa. Pero mahal kong tagapakinig, tandaan ninyo ito. Ang siklong ito ay pwede nating pigilin at pwede nating baliktarin.
Ang susi ay tamang pagkain, tamang paggalaw, at tamang kaalaman. Mahal kong mga tagapakinig, hayaan ninyong ikwento ko ang isang kwento na napakalapit sa buhay ng maraming nakatatanda. Siya si G. Manuel Santos, 72 taong gulang, isang dating driver ng jeepney mula sa Cebu. Noong una ko siyang makita, mabagal ang hakbang niya at mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod na para bang natatakot siyang bitawan ito. Mahina niyang sinabi, "Dok, mukhang sumuko na ang mga binti ko. Tinanggap ko na." Nakakabagbag damdamin pakinggan. Dahil alam kong marami pang lolo't lola ang may ganitong pakiramdam. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula siyang mag-ehersisyo kasama ang isang physiotherapist. Hindi mga mabibigat na galaw, hindi gym, kundi mga simpleng kilos lamang. Mabagal na pagupo at pagtayo, banayad na paglalakad, at ilang pag-uunat tuwing umaga. Inayos din namin ang kanyang pagkain, mas maraming protina, isang saging tuwing hapon, at 10 minutong sikat ng araw, araw-araw. At alam niyo ba ang nangyari? Pagkalipas lamang ng ilang linggo, hindi na niya kailangan ang tungkod. Nakakalakad na siya papunta sa kanyang altar at masaya nang umiinom ng mainit na kape sa kanilang beranda parang dati. Nakangiti niyang sinabi sa akin, "Dok, akala ko iniwan na ako ng mga binti ko. Hindi pala, naghihintay lang silang alagaan ko. At iyan ang nais kong itanim sa inyong puso. Hindi tumatanda ang binti, kailangan lang nila ng tamang pag-aalaga." Saging, ang simpleng prutas na kayang palakasin ang inyong mga binti. Mahal kong mga lolo't lola, pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinakamadaling superfood para sa lakas ng binti, ang saging. Marami sa atin ang kumakain nito buong buhay natin, pero kakaunti ang nakakaalam kung gaano ito kahalaga sa kalamnan, nerbiyos at balansiya. Ang saging ay siksik sa potassium, magnesium at calcium, tatlong mineral na nagsisilbing kable at signal light ng ating mga kalamnan. Ang potassium ang nagdadala ng malinaw na mensahe mula sa utak papunta sa binti, kaya mas maayos ang kilos at mas mabilis tumugon ang kalamnan. Ang magnesium naman ay tumutulong mag-relax at pumigil sa paninigas at biglaang pagkirot. At ang calcium ay kasama sa pag-contract at paggalaw ng kalamnan. Kaya kung madalas kayong magising sa madaling araw dahil sa matinding pamumulikat o madalas mangalay ang binti kahit konting lakad lang, maaaring senyalis ito na kulang kayo sa mga mineral na ito. Kaya napakahalaga ng isang simpleng prutas na ito. Paano kainin para mas epektibo? Piliin ang hinog na saging, yung may kaunting batik-batik. Kainin sa hapon o 1-2 oras pagkatapos ng hapunan para tulungan ang kalamnan mag-relax bago matulog. Siguraduhing nasa temperatura ng kwarto, huwag galing sa ref. Ang malamig na prutas sa gabi ay maaaring magdulot ng kabag at hirap tunawin sa mga nakatatanda. At heto ang nakakatuwang bahagi. Kahit si Arnold Schwarzenegger, kilala sa buong mundo dahil sa lakas ng katawan, ay kumakain ng saging araw-araw. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil ito ay natural na pampalusog ng kalamnan. Kung ang isang world champion ay nagtitiwala sa saging, mas lalo itong mahalaga para sa ating mga senyor. Minsan, ang kailangan lang ng ating mga binti ay isang prutas na kinain na natin mula pagkabata. Ngayon lang natin nalalaman ang tunay na kapangyarihan nito. Mahal kong mga lolo't lola, kung may dalawang bagay na kayang muling bumuo ng lakas ng inyong mga binti, ito ay vitamin D at protina. Ito ang magpartner na panlakas ng kalamnan na madalas nating nakakaligtaan. Unahin natin ang vitamin D sa Pilipinas. Napakaraming senior ang mababa ang vitamin D dahil madalas umiwas sa araw. Pero ang katotohanan,
10 bisan 20 minuto lamang ng banayad na sikat ng araw sa umaga sa pagitan ng 7 noob na diet ay sapat para makatulong sa katawan na gumawa ng vitamin D. Hindi kailangan magbilad ng matagal. Hayaan lang na tamaan ng araw ang braso, mukha o binti. Bakit ito mahalaga? Dahil ang vitamin D ang tumutulong sa balanse, sa lakas ng tuhod, at sa katatagan ng mga hakbang. Kapag mababa ito, mas madaling matumba, manginig ang hakbang, at mawala ng tiwala sa paglalakad. Makukuha rin ang vitamin D sa itlog, gatas, isda tulad ng bangus at salmon, at maging sa kaunting mantikilya. Ngayon naman, ang protina. Habang tumatanda tayo, lalo na paglampas 6, hindi na mahusay ang katawan sa paggamit ng protina. Kaya kahit kumakain ng tama, puwes, kulang pa rin ang napupunta sa kalamnan. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ang 20-30 gramo ng protina bawat pagkain. Saan ito makukuha? Sa itlog, munggo, tokwa, manok, isda, at maging sa mani at linga. At tandaan, huwag ubusin sa isang kainan. Ibahagi sa almusal, tanghalian, at hapunan para tuloy-tuloy na napapakain ang kalamnan sa buong araw. Kung bibigyan natin ang ating binti ng araw at protina bawat araw, babalik at babangon ang lakas na akala natin ay nawala na. Mahal kong mga lolo't lola, minsan hindi sakit ang nagpapahinang mabilis sa ating mga binti, kundi mga gawi na araw-araw nating ginagawa nang hindi namamalayan. At kung hindi ito mababago, kahit anong gamot o bitamina ay tila walang bisa. Una, ang paglaktaw ng pagkain o pagkain ng napakakaunti mula nang magretiro. Marami ang nag-iisip, hindi na ako nagtatrabaho, kaunti na lang ang kailangan ko. Pero ang totoo, kung kulang sa pagkain, nauubusan ng materyales ang kalamnan para manatiling malakas. Ikalawa, ang paggantiyang prutas lang sa hapunan. Maganda ang prutas, pero kulang sa protina, taba, at lakas para makapag-ayos ng kalamnan sa gabi. Ikatlo, ang kulang sa tubig. Kapag dehydrated ang katawan, naninigas ang binti, sumasakit ang kalamnan, at mas madalas ang biglaang pamumulikat. Ikaapat, ang sobrang tagal na pagupo. 1 oras na hindi gumagalaw ang binti ay nakakapagpahina ng dugo at lakas ng kalamnan. At ang pinakamalakas na hadlang, ang paniniwalang matanda na ako, kaya dapat mahina ako. Mahal kong kaibigan, hindi po ito totoo. Ang katawan ay tumutugon pa rin kung bibigyan natin ng tamang pag-aalaga. Mahal kong mga lolo't lola, kung minsan hindi natin kailangan ng mamahaling bitamina o komplikadong diet. Ang kailangan lang ay isang simpleng araw na puno ng tamang pagkain at banayad na galaw. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang sample schedule na maaari ninyong sundan. Pag-ising sa umaga, uminom ng kaunting maligamgam na tubig. Sumilip ng 10 minuto sa araw kung kaya. Almusal, isang nilagang itlog, isang baso ng gatas, at kaunting tinapay o lugaw. Ito ay nagbibigay ng protina at lakas para sa umaga. Gitna ng umaga, isang dakot ng mani o kalahating saging. Magaan pero pampalakas ng kalamnan. Tanghalian, isang tasa ng kanin, sinigang na isda o manok, at isang mangkok ng gulay, kangkong, kalabasa o ampalaya. Puno ng protina, fiber at bitamina. Hapon, isang pirasong saging para tulungan ang binti mag-relax bago dumating ang gabi. Hapunan, isang mangkok ng lugaw na may manok at itlog, kasing tanda pero kasing lusog ng pagkain Pilipino. Maaari ring magdagdag ng tokwa o nilagang kangkong. At para sa paggalaw, chair squat, umupo at tayo ng 5-10 beses, dahan-dahan. Paglakad ng 10 minuto sa loob o labas ng bahay. Pag-ikot ng bukong-bukong, pag-angat ng sakong, at pagtayo tuwing bawat 1 oras. Maliit na galaw, simpleng pagkain,
pero kayang magbigay ng malaking pagbabago sa inyong binti araw-araw. Mahal kong mga lolo't lola, tandaan po ninyo ito. Kapag malakas ang binti, malaya ang buhay. Kapag kayang tumayo ng mag-isa, kayang maglakad ng may tiwala, kayang pumunta sa simbahan o palengke nang hindi umaasa, nananatili ang dignidad, ang kalayaan, at ang pagkakakilanlan bilang isang taong matatag. At kahit kayo ay nasa edad 60, 70 o 80 pataas, huwag kailanman isipin na hindi na nakikinig ang inyong katawan. Nakikinig pa rin ito. Tumatugon pa rin ito, basta tama ang pagkain, tama ang paggalaw, at tama ang pag-aalaga. At minsan, ang pagbabalik ng lakas ay nagsisimula sa isang trung, no, 10 minutong paglalakad o ilang sandaling pag-unat. Maliit sa tingin, pero malaking hakbang pabalik sa kumpiyansa. Mahal kong kaibigan, kaya pa ninyong maging mas malakas kaysa inaakala ninyo. Mahal kong mga lolo't lola, sa dulo ng ating pag-uusap, 3 bagay lang ang tunay na bumubuo ng malakas na binti. Tamang pagkaing Pilipino, maliliit, ngunit tuloy-tuloy na gawi, at ang paniniwalang nakikinig pa rin ang inyong katawan. Kung aalagaan ninyo ang 3 ito araw-araw, babalik ang lakas na akala ninyong nawala. Kung nakaabot kayo rito, pakilagay sa comments ang mga salitang malakas na binti para malaman kong kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at ibahagi ang video sa isang kaibigan o kamag-anak na humihina ang binti ngayon. Minsan, isang video lang ang makakapagligtas ng isang buhay.